Good afternoon guys! So ayan, today's video gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano po kaproseso po yung pagtatanim po ng sayote at gaano po katagal bago pa po mag-ani. So yan, simulan na po natin. Let's go! Ito po, puntahan po natin yung puno po ng sayote or yung tangkay po ng sayote. So ito po guys, ito po yung kung tumutubo pa lang po siya. So kung gusto mong magtanim ng sayote, itatanim mo po yung ganitong style, ganito. So tutubo po siya, then hihintayin mo po siya ng 3 months bago ka po mag-ani. So ito po yung first na makikita mo na tubo niya. Then pag in 3 months, ganito po siya, ganito na po kalaki, ganito nga po. So yan, ito po yung mga bunga niya, bunga ng sayote po. Ito po, ito yung bunga ng sayote. So nakikita niya po siya. Then meron po siyang bakal, ito po yung mga bakal niya, yun, bakal or tire wire. Ito po yung main wire, yung malaki po. Ito po yung main wire. So ito guys, siya po yung nag-hold ng mga to para maging strong. Parang kayo, strong pa din. Yan. So ito po, kung gaano kalawak po yung area na tatanaman mo, ito muna yung ikakabit mo, itong main wire na to, yung malaki ito, itong wire na to. Tsaka pag naipalibot mo na itong malaki na to, so ang calculation ko dito, isang rolyo po yung ipunta ko, isang rolyo po siya. Then yung mga maliliit po, yung itong mga to, mga 3 rolyo or 4 yung nilagay ko na bakal niya para sa ganon may pagbibitinan po or may paghahangan po ng sayote, para po hindi siya babayok-yok or hindi siya bibigay. Yan. So ito po. Tapos pag mag-aabono po kayo, first na abono or cultivation. So ito po, pag naitanim mo na po, pag tumubo na hanggang ganito, so pwede mo na po siyang abonohan. Pwede mong abonohan ng isang ganito, isang hakot po or half na hakot ng abono. Then ilagay mo po siya dito, ilagay mo dito, tsaka mo po siya tabunan ng lupa para pag just in case na ulan, hindi po siya maanod or hindi po mawawala yung abono, kasi sayang naman pag aanod, mag-aabono ka ulit. Yan. So yan, punta po tayo doon sa mga, kasi may sumisira po ng mga sayote. So sila po yung mga peste na tinatawag. So ito po, papakita po sa inyo ito. So ito po yung mga tinatawag nating fourth fly. Ito po, kinain po siya or sinira ng fourth fly. So yan, ito din yung mga problema ng farmers kung minsan kaya kakunting ani, kasi nagkakaganito siya. Supposedly hindi dapat. So ayun, yung nilalagay namin dito para hindi siya masisira is tinatawag namin na Sorgin. So yun yung kumukontra po ng mga yun para hindi dadami yung sisirain na sayote. So yan po, maliliit na ganito, sila po yung mga sumisira. Yan po, yan yung mga yan na lumilipad. Yan, so pumunta na po tayo sa baba, dito sa baba. Let's go. Samahan niyo po ako dito sa baba. At guys, meron pa pala. So pag bibigat na yung or pag dadami na siyang dahon, so kailangan mong magbawas para hindi bibigay yung mga poste na ito. Para hindi bibigay, tanggalin mo po yung mga medyo nalalanta na. Para hindi bibigay yung mga to, tsaka para dadami yung ani mo, para dadami siya. And then
para hindi masisira yung mga starting or yung mga tumutubo na, or yung tinatawag namin na ito, yung mga maliliit na to. So wala akong makita dito. So yan. So ito po, hinintay ko po siya ng 3 months bago ako nag-ani. So yan, as you can see po, medyo palanta na po yung mga dahon kasi nagbawas ako para hindi siya bibigat kasi may dumaan pang bagyo, kaya ganito yung itsura niya. Pero soon, gaganda rin to. Maganda to noon pero yung bagyo nga sinira niya. So ito yung itsura niya ngayon. Then ito. So ito, yung mga to, tanim ko lahat yung mga to. Yan. Hanggang dun sa dun. Yan. So hindi po makita lahat. So punta tayo dito para ma-view natin yung mga bakal na kinabit ko. Yan. Nakita na po natin. Okay. Yan. Hanggang dun sa dulo. Yan. Okay. So yan, hopefully nakatulong ako sa inyo or nagkaroon kayo ng idea kung paano po magtanim ng sayote. Para at least kung gusto nyong magtanim ng kahit maliit lang na plantation, nagkaroon po kayo ng idea. Yan. Hello guys, so salamat po sa panonood. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay, sa aking pag-vlog. Yan. So hopefully nakatulong sa atin to, lalo na po yung mga farmers or lalong na po yung mga nasa baba. Yan, para magkaroon kayo ng idea kung paano po yung mga ginagawa ng mga farmers sa bundok. So salamat guys sa panonood, salamat po sa support ninyo. So please subscribe and hit the notification below para ma-update kayo sa mga videos ko, sa mga susunod na videos ko na aking i-upload. So thank you ulit. God bless at kita-kita po tayo sa next na video ko. Yan.